Sa bibig nahuhuli ang isda. Mapayapang araw ng Martes, mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo. Gustong hulihin ng mga Hudyo si Jesus sa sarili niyang mga salita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa mga Pariseo, kasama ng mga kampi kay Herodes. Nilapitan niya siya at sinabi, Guro, nalalaman naming tapat ka at hindi napadadala sa iba. Hindi ka nagsasalita ayon sa kalagayan ng tao kundi tunay na tinuturo ang daan ng Diyos. Kaya, ayon ba sa batas na magbayad ng buwis sa Cesar? Nang makita ni Jesus ang kanilang pagkukunwari, sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako sinusubok? Akin na ang 1 denaryo. Iniabot nila sa kanya ang 1 denaryo at sinabi sa kanila ni Jesus, Sino ang nakalarawan dito? Na narito rin ang kanyang pangalan. Ang Cesar! Ang Cesar! Ibigay nga sa Cesar ang para sa Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos. Lubha silang namangha sa kanya. Meron tayong kasabihang, ang isda ay sa bibig nahuhuli. Kaya kapag may nasabi ang sinuman na hindi niya dapat sabihin, kadalasan din nating naririnig ang, ay, nadulas ang dila. Ganito ang pakay ng mga Pariseo at Herodiano kay Jesus. Kaya tinanong nila siya kung tama bang magbayad ng buwis o hindi. Gusto nilang hulihin sa bibig si Jesus. Nagbabaka sakaling madulas ang dila nito at makahanap sila ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Subalit, Diyos si Jesus. Alam niya at natatarok niya ang tunay na nilalaman ng kanilang puso at kalooban. Batid ni Jesus ang maitim nilang layunin sa paglapit sa kanya. Kaya sa halip na sumagot ng oo o hindi, humingi siya ng 1 denaryo sa kanila. Ang mga nais sumuli kay Jesus, ang siyang nahuli. Kapanalig, gaya ng mga Pariseo at Herodiano, hindi rin natin madadaya si Jesus. Alam niya ang ating mga pagkukunwari at tunay na layunin ng bawat kilos natin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Pero kung minsan, hinahayaan tayo ng Diyos sa ating mga pagkukunwari hanggang sa mapagod tayo at magdesisyong magpakatotoo. Kapanalig, simple lang naman ang hiling ni Jesus. Ibigay sa pamahalaan ang para sa pamahalaan at sa Diyos ang para sa Diyos. Ano nga ba ang meron tayo na hindi galing sa Diyos? Unahin sana nating ibigay ang para sa Diyos at mahahanapan natin ng panahon ang lahat ng bagay sa ating buhay. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.